kay Sara Duterte, sinuplak ni Attorney Cristina Conte. Bakit sinuplak ni Attorney Conte si Sara, mga kababayan? Bakit sinuplak ni Attorney Conte si Sara Duterte? Ito, dahil sa kabubuhan na naman. Bakit? Ano bang sinabi ni Sara na naging bobo siya at sinuplak siya ni Attorney Conte? Ito po. Sabi ko sa inyo mga kababayan, kahit nga si Attorney Claire Castro, kapag kulang ka sa kaalaman ng batas, kung ano-ano na lang talaga ang lalabas sa bunganga mo. Oo. Kaya, ito, mga kababayan. Ito ha. Ito. Ano daw? Puro chismis ka lang. Sarili mong mga tanong, di mo kayang sagutin. Alam mo dyan, Bam, kung ako ang chismis, live ko to. Ikaw pumunta dyan, hindi kita in-invite. Sinong chismoso? Pumunta ka dyan, hindi ka naman in-invite, ikaw yung nakikichismis. Kahit anong gagawin yung mga DDS, umiyak na lang kayo, wala naman kayo mga kwenta, mga bobo naman kayo. Saan kayo nakakita ng DDS na matalino? Puka ng ina, tatawagin mong tatay si Digong, hindi kayo makamukha ni Sara. Matalino ba yung tawag doon? Bobo yun. Ito pa si Mira. Ano to? Mira Iko. Laki ng noo mo. Ang ina. Kadalasan pa naman sa mga DDS nagsishage. Nagsishage, pinapatong dito yung salamin. Wala namang ilong. Tanggapin nyo na mga kababayan na si Duterte mamamatay niya. Isipin nyo lang si Duterte patay na. 40 days. 1 year anniversary lang antay. Ito na mga kababayan. Sinuplak ni Attorney Cristina Conte si Sara Duterte. Ano bang ginawa ni Attorney Conte? Nasuplak. Ito. Buuhin niya po yung babasahin niya. Yon ang sabi ni Attorney Cristina Conte ng lawyer ng mga biktima ni Digong sa AGK. Nilinaw ng International Criminal Court ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conte na bagaman pwedeng mag-apply para sa interim release ang akusado ay hindi ito agarang binibigay sa huli. Aniya, may mga kondisyon na kailangan maisiguro ng akusado na sundin niya ito dahil pag may nahit ka diyan or naalangan ka diyan, hindi papayagan ng interim release. Meron standards, merong guidelines, dagdag pa ni Conte sa isang panayam sa episode niya. Sa DZMM. So, ang sagot kasi ni Sara, mga kababayan, ang sabi kasi ni Sara, ganito. Bakit ka pa naglagay dyan ng provision of interim release sa batas ng ICC kung hindi mo din naman pala yan ibibigay sa akusado? Kaya nga sabi ni Attorney Cristina Conte, meron kasing kondisyon. Di ba? Merong kondisyon, merong tawag dito, guidelines, merong standards. Kapag hindi mo na-meet yung standards at condition, ibig sabihin, hindi aprubahan yung interim release na ina-apply mo. So, ang sagot ni Attorney Conte, hindi naman porkit nakasulat ay pwede na. Kaya, kung magbabasa po siya ng room statute, bubuhuin niya po yung babasahin na provision. Diba? Sabi ko sa iyo, Sara, nagbabasa ka kasi title lang. Hindi mo pinapanood yung video. Yan ang mahirap kay Sara Duterte. Abogada daw siya. Ngayon, nasuplak. Nasuplak. Kung bubuo lang din naman pala ng provision ng interim release para sa akusado, bakit nilagay pa dyan? Hindi naman daw inaprubahan. Kaya sabi ni Cristina Conte, gusto mong aprubahan. Gusto mong ano yung interim release. Ang tanong, na-meet ba ni Digong yung standards? Na-meet ba ni Digong yung mga kondisyones? So, hindi niya na-meet. Hindi niya na-meet yung kondisyon at yung standards. Ibig sabihin, hindi pinaburan ang kanyang interim release. Diba? Basa-basa kasi. Diba? Basa-basa kasi pag may time. Alam nyo mga DDS, case-to-case basis kasi. Diba? Totoo yan. Ma'am Lixie, baka abukado. Baka abukado ang natapos ni Inday Lustay. Sabi ni Sir Nelson Serrano. Kaya nga, nagtataka nga ako. Sabi nga ni Laila de Lima, alam mo, Inday,
Abogada ka, di ba? Magbasa ka ng batas bago ka magdaldal. Yeah? Sabi ni Danny Sierra, matalino ka pala, idol. Hiling ko tumakbo kasunod na presidential election. Pag nanalo ako, nakawan ko kayo, matutuwa kayo. Di ba? Pag nanalo ako, Sir Danny Sierra, nanakawan ko kayo, matutuwa kayo. Tapos sasabihin ko, wala kayong karapatan magtanong kasi confidential, okay lang. Di ba? Pag ganyan ba, tatakbo ako kasi matalino ako abogado ako. Pag nanalo ako, nanakawan ko kayo, tapos ipasok ko sa confidential budget ko, tapos hindi ko sasabihin sa inyo, okay lang. Danny Sierra, okay lang ba? Manalo ako presidente, iboto ko ninyo. Tapos pag nanalo ako, nanakawan ko ang bayan, tapos sabihin ko confidential fund at wala kayong rights na mag-gather ng information kasi nasa batas yan. According yan sa Philippine Constitution, sa practicing about plunder cases, nanakawan ko kayo, okay lang. Di ba? So, sabi ni Sweet Bonsai, akala ko naglaslas na to. Ba't ako maglaslas? Kauwi na mas digong? Putang ina. Uwiin nyo muna yung putang inang matanda na yan. Huwag magpakita sa akin, paluin ko martilyo yan. Di ba? Diyos mio, Marimar. Huwag nyo kong hamunin na papasok ako sa politika kasi pag ako nanalo, magnakaw ako sa bayan, wala kayong magawa. Kayo ang may gusto Kaya itong mga DDS, gusto nila maging presidente si Sara. Pag nagnakaw na naman yan, wala kayong magawa. Bakit? Gusto nyo maging presidente mga DDS. Right like kayo dyan. Putang ina nyo, mga DDS. Kayo lang yung mga viewers na hindi nag-like. Patatakbuhin mo kung presidente kay matalino ako. So pag nagnakaw ako, okay lang. Putang ina, ganyan ang sakit ng mga DDS. Bobo. Tingnan nyo, abogada daw si Sara pero hindi binasa ang buong detalye ng batas ng Rome Statute. Di na supalpal ni Cristina Conte. Anong sabi ni Attorney Cristina Conte? Magbasa ka kasi. Hindi porket nasulat ay pwede na. Kaya kung magbabasa po siya ng Rome Statute, buuhin niya po yung binabasa niya na provision. Hindi yung babasahin niya lang title, interim release. Pwede na tatay ko dito. Bakit? Interim release. Ano ba yung ibig sabihin ng interim release? Pansamantalang paglaya. Pero, meron po yung mga kondisyones. Meron po yung mga standards. Kung hindi po fit si Digong sa mga standards na yan, hindi po siya maaprubahan ng interim release. Ikaw ba naman? Sa tingin ninyo, pag nakalabas yan si Digong, diyan sa loob ng ICC Detention Center, naka-record bawat usapan dyan. Na kung may plano si Digong na ipatumba lahat ng witness, may plano si Digong na ipatumba lahat ng mga may alam, malalaman ng ICC. Kaya nga si Sara hindi na pinapapasok alam nyo, sabi ni Sara, napansin ko po yan na isa po ako sa kanilang aarestuhin ng ICC. Bakit? Hindi na po ako pinayagan, hindi po ako pinayagan na pumasok at ni-record po bawat usapan namin. Bakit? Natural lang naman. I-record yung bawat usapan. Meron ngang kulungan sa Amerika na telepono to telepono Yung tatawagan mo, kaharap mo lang, telepon to telepon. May ganyan. Nako, sabi ni Isi. Alam mo, sa totoo lang, kung kakasuhan man yan ako, unahin niya yung mga mas mabigat na kalaban niya. Andyan si Martin Romualdez, andyan si Lisa Marcos. Bakit? Ako, simpleng tao. So, nagkangahulugan na sa simpleng tao lang kaya niya. Paano yung mga malalaking tao? Hindi. Di ba? Totoo yan, Kuya J. Tapos, salamin yung harang. Totoo yan. Kaya alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, hindi talaga papayagan ng ICC si Digong na makapag-interim release. At sa madaling salita, ang ibig sabihin po ng interim release, pansamantalang paglaya. Pero, ilipat lang siya ng bansa, nakakulong pa rin. Ngayon, pag ilipat nyo yan ng bansa, kahit nakakulong pa rin siya, pwede na siyang bisitahin doon. Ngayon, kapag halimbawa ililipat siya ng tawag dito, Timor-Leste. Ililipat siya ng
Anong bansa pa ba na miyembro ng ICC? Ililipat siya ng Belgium. Ililipat siya ng Germany. Ayaw ng gobyerno ng lugar na kanyang lilipatan kasi magulo. Bakit? Anong ibig sabihin ng magulo? Doon na naman mangbubuisit yung kanyang mga bobong suporter. Kita nyo yung harap ng dahig. Dati, yung mga kalabaw grass dyan, maganda, malabong. Ang nangyayari, napatag. Sira na yung lupa. Patag na. Ginawa nilang concert ground. Di ba? Ginawa nilang concert ground. Kaya ngayon, kapag ilipat ng ibang bansa yan, doon na naman maghahasik ng lagim. Doon na naman mag-iingay. Doon na naman yan magwawalang hiya. Doon na naman yan mangbubuisit sa anong bansa. Sisirain na naman nila. Yung lugar, mag-iingay na naman sila, mga public disturbance na naman. Kaya isa yan sa iniiwasan ng mga bansa na ayaw tanggapin si Digong. Bakit? Doon na naman yan. Araw-araw na naman mag-rally, araw-araw na naman magsigaw-sigaw, araw-araw. Dapat nga hindi binibigyan ng permit yung mga ganyan eh. Di ba? Yan ang ibig sabihin, maraming nagtitiwala. Alam mo, John Rirunday, wala akong pakialam kung maraming nagtitiwala, kung puro bobo naman. Di ba? Anin mo yung maraming sumusunod sa puro naman bobo. Wala rin. Walang kwenta. Hindi porket sabihin mo na pag ilipat si Digong, doon na naman maraming magrarally. Hindi po ibig sabihin na maraming nagtitiwala. Hindi po tiwala yon. Ang iba pong pumunta doon, nakikikontent lang at pinagkikitaan si Digong. Hindi nyo ba alam? Kadalasan sa pumunta dito, doon may dalang cellphone. Kadalasan sa mga nagbibideo doon, mga monetize ang kanilang mga Facebook Reels. Kumikita sila kay Digong. Hindi nyo ba alam yon? Hindi pumunta ang mga DDS doon para magtawag doon, magbunyi. Hindi sila pumunta doon para ikundina yung pagkakulong. Pumunta sila doon kasi nagbibideo, ginagawang reels. Pinagkakitaan nila si Digong. Ginugulo nila yung lugar kung saan si Digong ilipat. Hindi nyo ba alam yon? Napakaraming nagbibideo doon. Kadalasan puro-puro vlogger. Pinagkakitaan si Digong. Yan ang totoo. Wag kang manira. Ako nanira. Nagsabi lang ako totoo. Ano bang purpose mo doon kalayo-layo ng lugar pupunta ka doon, hindi ka naman nakapasok? Nagbibideo. Anong purpose ng pagbibideo mo doon? Pinagkakitaan mo yung rally-rally nila. Di ba? Yan yung totoo. Matalino talaga ako. Marami mong viewers. Kaya nga, mamarites eh. Bakit? Inggit ka? Ba't ako maiinggit? Ako, malaya ako. Malaya ako. Walang nagtatanong sa akin sa confidential fund at hindi ako nakakulong. Ba't ako maiinggit? Di ba? Yun ang katotohanan, mga kababayan. Kaya sinuplak ni Attorney Cristina Conte si Sara. Bakit pa daw nilagay dyan ang provision of interim release sa batas na hindi naman pala binibigay sa mga akusado? Sabi ni Sara. Di sinagot ni Attorney Conte, hindi naman porkit nakasulat dyan, ay pwede na. Kaya kung magbabasa po siya ng Rome Statute, buuhin niya po yung babasahin niya na provision. Hindi yung title lang. Ganon yon. Mga kababayan, Rock Vine, aso ka ba? Aso ako. Ikaw, ano ka? Tanga. Bobo ka. Alam niyo, mga DDS, yan yung masasabi ko sa inyong mga DDS, umiyak na lang kayo. Kasi